yung isa sa mga paborito kong ulam ay yung ganitong luto. Yan yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. Alam nyo, madali lang tong gawin, kaya I'm sure mabilis nyo lang din itong matututunan. So samahan mo na ako sa aking kusina at magluto na tayo. Welcome to Minang's Kitchen. Yung ating kalan ay buksan ninyo sa medium flame. Pagkatapos ay maglagay na rin tayo ng mantika. Magigisa na tayo ng ating mga aromatics. Umpisahan natin sa ating bawang. Igisa natin yan ng mga 30 seconds o kaya kapag medyo nagla-light brown na. Isunod naman natin itong ating sibuyas. Igisa naman natin ito hanggang sa makita natin na maging translucent. Next naman itong ating ginger strips. Igisa naman natin ito hanggang sa lumabas yung kanyang aroma. Ito naman sunod na igigisa ko ay siling haba. Hinati ko yan sa gitna. Personal preference ko yung paggisa niyan kasi mas pinalalabas yung aroma, yung flavor nung sili lalo na kapag nahalo na siya sa gata. After nyan, ilalagay na natin yung ating hipon. Tapos maglalagay din ako ng kaunting asin. Igigisa natin ito hanggang sa mag-change lang yung color ng ating hipon. So yung oras niyan ay depende dun sa laki ng hipon na mabibili natin. Katulad nito, medyo jumbo size yung nabili ko. Kaya siguro mga 3 to 4 minutes bago naging color orange na yung ating mga hipon. Kapag lahat na ng hipon ay nag-iba na yung kulay, aalisin natin yan sa ating pan. Kaya natin yung ginagawa para hindi ma-overcook yung ating mga hipon. Pero ibabalik din naman natin yan mamaya. Tapos, yung kalabasa naman yung ating igigisa. Medyo lakihan nyo lang yung hiwa dito sa kalabasa para sa pagluluto natin hindi yan malalamog or madudurog. Igisa natin yan ng mga 2 minutes. Pagkatapos, maglalagay tayo ng patis. Antayin muna natin yan umamoy bago natin haluin. After nyan, una nating ilalagay yung pangalawang gata. Tapos ay haluin nyo yan. And scrape nyo na din yung mga nandun sa sides ng ating pan. Yan yung dumikit na flavors during dun sa saute natin. Magbibigay din kasi yan ng additional na lasa sa ating niluluto. Pagkatapos ay ilagay na natin yung takip at aantayin natin niyang kumulo. Tansya ko mga 1 to 2 minutes kukulo na yan. Kapag kumulo na yan, ilalagay na natin yung ating unang gata. Pagkatapos ay hahalu-haluin natin ito. And at this point, hindi natin yan tatakpan at ibababa natin ng bahagya yung ating apoy. Antayin natin yan hanggang sa kumulo na yung ating gata. At kapag nakita nyo na kumukulo yan, pwede na nating ilagay yung ating sitaw. At maglalagay din ako ng additional pa na siling haba. Dito na din natin isasama yung ating ginisang hipon kanina. Haluin na natin itong ating mga hipon at saka yung ating gulay. Mga kaminang, kung mas gusto ninyo na mas marami yung sauce or sabaw na kalabasan nitong niluluto ninyo, i-adjust nyo na lang yung dami ng gata na ilalagay ninyo. So after natin yung namahalo, ibabalik natin yung takip at isisimmer natin yan for 3 to 5 minutes o hanggang sa maluto na yung ating hipon. Katapos nyan, titikman na natin yung ating niluluto. I-adjust na natin yung mga pampalasang ilalagay natin. Dito naglagay ako ng asin, pamintang durog, at ng asukal. Pagkatapos ay haluin natin yan na maigi para pantay yung mga pampalasang inilagay natin. Siguro isimmer natin ito ng mga 1 minute. And after that, pwede na natin itong iserve. At ito na mga kaminang ang aking version ng ginataang hipon with sitaw at kalabasa. Kaya kung gusto mo maging updated, click the subscribe button and notification bell for more videos. Okay, kain na!